Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tago lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay, Nasugbu Highway, kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang 3-story commercial building. May lot area po ito na 359 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. May floor area po ito na 1,120 square meters at may overlooking view ng Taal Lake at Volcano. Dito po sa garahe sa taas ay kakasya ang 6 na sasakyan at sa labas naman ay kakasya ang 4 na sasakyan. Napakalaki pa po ng espasyo, marami po kayong pwedeng i-project dito. Pwede po itong gawing opisina, warehouse, restaurant, o gawing tindahan. At maganda rin pong gawin itong coffee shop. Gawa ng meron pong view deck. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,000 feet. Kahit po dito sa ground floor ay tanaw pa rin po ang Taal Lake. Medyo foggy lang po kaya hindi natin gan maaninag. May elevator na rin po ito. At dito po sa garahe ay meron pong mga kwarto. Ito pong natatanaw natin, isa po yan sa mga kwarto dito. Na kung saan meron din pong banyo. At ito po yung entrada. At dito naman po sa kabila, ganun din po. Meron ding kwarto na kung saan malaki din ang espasyo nito. Sa dulo po ay may kusina. Dito naman po sa gilid ay may bar, then yung pintuan ay diretso yan kung saan tayo galing kanina. Then meron pong hagdan, at mula po dito sa hagdan, may mga kwarto pa papunta dyan sa dulo at dun sa baba. So marami pong mga kwarto dito sa ground floor. Ito pong handrail ay stainless. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. So nandito na po tayo sa second floor. May mga kwarto dito sa gilid. Dito naman sa kabilang side ay open lang. Walang partitions. Pero meron din pong overlooking view dito. At yung sa dulo na nakikita natin ay yung hydraulic elevator. Kaya po nabanggit ko nina, maganda po itong gawing restaurant. O di kaya ay bar o bistro. Dito yung banda. At dyan naman yung mga table. So mula po dito, matatanaw naman yung Taal Lake. Pero medyo foggy po talaga kaya hindi ganun ka-visible. Pero subukan po natin na ilabas ng camera. Yan po yung Taal Lake, yung medyo foggy area. Then dito naman ay ridge side na. So balik po ulit tayo dito sa loob. So, mula po dito sa kanto, yan po yung kabuang espasyo dito sa second floor na maganda pong gawing alfresco restaurant. Then dito naman, yung mga maliit na kwarto, pwedeng gawing video okay room. Para kung sakaling gustong mag-bonding ang magpamilya, pwede po dito. At dito po sa likod may access door na papunta naman sa taas kung saan marami ding kwarto ito. Ito po yung kwarto sa kabilang side. Malaki din po ang espasyo. At dito naman po yung hallway na papunta dito sa dulong kwarto. Sa dami po nitong mga kwarto, pwede po kong gawin din itong call center. So depende po sa inyo once na ma-acquire nyo itong property kung anong pwedeng maging project ninyo. Dito po ay may banyo o toilet and bath. Malaki naman ang espasyo nito. Ganun din po dito sa dulo. Ito po yung hagdan na papunta naman sa attic. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo.
Sa structure naman po, maayos pa naman, walang mga cracks. Pintura na lang po ang kulang dito. So ito po yung attic. Then, dun sa kabila ay meron din pong possible na maging kwarto o stock room. Okay, baba po tayo para check natin ibang parte nitong building. Balik po ulit tayo dito sa hallway at dito po tayo sa dulong kwarto dadaan para masilip ulit natin itong vacant na space dito sa second floor. Kahit po may senior citizen o PWD, walang problema gawa ng meron pong hydraulic elevator. Yan po, tunghayan nyo po. Marami po kayong pwedeng i-project dito. Kung natatanaw nyo po yung maliit na stage, dyan po tayo galing kanina. Dito naman po yung hagdan na papunta po sa view deck. Ganun din po, naka-stainless na handrail at railing. Ito pong view deck ay napagandang gawing pasyalan at ganun din po alfresco restaurant na may overlooking view. At syempre, meron din pong hydraulic elevator. At meron na rin pong mga nakasetup na mga disenyo para kung sakaling gusto magpa-picture ang inyong mga magiging kliyente, yan po sa glass bridge. Opo, meron pong glass bridge dyan sa dulo. Napakalawak po ng espasyo din dito. Okay, check na natin dito sa glass bridge. Napaganda po ng tanawin. Very relaxing. Tahimik ang lugar, sariwa ang hangin, at syempre po, malamig ang klima. Habang pinagmamasdan niyo po ito, at taglibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Ito po ay along Tagaytay-Nasugbu Highway at malapit sa mga restaurants dito sa paligid. Mula po sa Twin Lakes, ang distance is 4.4 kilometers at ang travel time is 7 minutes. At mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 3.9 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Sa Mendez Crossing po ay kumpleto na rin gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, at iba pang business establishments. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 9.3 kilometers at ang travel time is 24 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto rin gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 41.8 kilometers at ang travel time is 58 minutes. Ang Calac po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Kaya mas mapapabilis na po ang biyahe mula Manila papunta dito sa Tagaytay. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 66.2 kilometers at ang travel time is 2 hours and 10 minutes. So mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po, ito pong property ay may lot area na 359 square meters. Ito po ay titulado. Meron po ditong 3 palapag na building na may floor area na 1,120 square meters. Meron din pong hydraulic elevator at dito po sa loob ay kakasya ang 6 na sasakyan. Then sa labas naman po ay 4 na sasakyan. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 30 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man may message, meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels video.
Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigyan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong matubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.